decide niyan. Baka kailangan ipinapahiya ka rin. May mga nagsasabi ng mga ridiculous manufactured stories para nang sa ganoon, mapukaw ang iyong apoy sa iyong puso. Magandang araw mga kababayan. Naku po, mukhang kakabahan na po ang Malacanang, lalo na po itong si Bongbong Marcos at kanyang mga alipores dahil mukhang nagpaparamdam na po itong si Senator Villanueva at ang kanyang mga miyembro sa kanilang simbahang JL. Ito na po ba ang dahilan? Ito na nga po ba ang simula na sila ay sasali na sa mga malawakang kilos protesta at lumaban sa korupsyon sapagkat ang kanilang isa sa kanilang leader na Senator Joel Villanueva na kilalang lumalaban sa korupsyon, lumalaban sa anomalya sa flood control, abay ginawan ng script at dinidiin ngayon sa iskandalong kanyang nilalabanan. Yan po yung ating pag-uusapan at isa pa sa ating pag-uusapan itong pagkabuking po kay Bongbong Marcos kung saan tinanong po siya ng mainstream media sa usapin po ng anomalya at corruption sa flood control, abay mukhang nagulantang itong si Bongbong Marcos at hindi niya alam ang kanyang isasagot. Huwag kalimutang i-like ang video ito at kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, so yun naman po mga kabayan ha, mag-subscribe kayo. At ang mga sundalo natin na mga retirado na tinatakot na mga aktibong sundalo ngayon, abay naglalabas ng kanilang mga opinion at komento ngayon sa sinasabing tanggalin ang kanilang pensyon dahil sa kanilang pagsasalita against corruption. Ako, mukhang malaking gulo ito at lalong gugulo kung kanilang ipagpapatuloy ang kanilang masamang plano na tanggalan ng pensyon ang mga retiradong sundalo. Pero bago tayo dumako dyan, okay, dito muna tayo kay Senator Joel Villanueva. Nagalit na. Decide niyan. Malacanang ang nagdi-decide niyan. Yan na banggit. Baka kailangan ipinapahiya ka rin. May mga nagsasabi ng mga ridiculous manufactured stories para nang sa ganoon, mapukaw ang iyong apoy sa iyong puso. Meron po bang nasagasaan ng mga sindikato sa mga pinaggagawa natin? No one can do it Tingnan niyo yung sagot ng kanyang mga miyembro. Mayroon. with the truth. And John chapter 8 verse 32 ang sabi doon, the truth shall set us all free. Hindi po ba ito set up, mga magulang at kapatid? Sa mga kinaaway at nilabanan natin sa mga nakaraang panahon, lalo na sa sindikato ng flood control, meron kayang nagagalit at pilit ginugulo ang storya, ang totoong pangyayari para siguruhin na iset up si Joel Villanueva. Meron po bang umaaray na sindikato na gustong guluhin at sabihin na wag ilapit sa atin ang issue na ito, dalhin natin kay Joel Villanueva, iset up? Alam niyo, hinahangaan din natin ito si Joel Villanueva sa kanyang pagiging bulgar, lalo na po sa usapin ng korupsyon at mga flood control. Matagal niya na ito pinapanawagan sa gobyerno ni Bongbong Marcos na aksyonan. Pero wala kang nangyayaring aksyon. Pero nagulat tayo ngayon mga kababayan po natin. Ang issue na kanyang nilalabanan tuwing nagkakaroon po ng budget hearing o anomalya sa budget na ito sa flood control, sa DPWH, bakit ngayon siya ay dinitiin? Kaya ako personal magkaiba man po tayo ng opinion, mga kababayan po natin, ito kasi nagsimula yung mga pagdawit sa kanila, pagdiin sa kanila, nung sila po ay bumoto bilang pabor sa pag-archive ng impeachment ni Vice President Sara. Diyan nagsimula. At nagsimula din po yung kodita sa leadership ng Senado, tinanggal yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee kay Senator Marcolita. Yan, sunod-sunod na po yun, no? Parang sinit up or pinagkaisahan po sila. At naalala nyo ba,
yung sinasabi ni Ping Lacson na 67 na mga kontraktor at involved na mga mambabatas, wala ni isa sa Senado. Pero nagulantang tayo. Lahat na 67 na mga involved ay mga congressman. Pero pagdating sa Blue Ribbon, bakit mga senador yung nadidiin? At tila ba, ano lang, no? Pasikat lang itong si Ping Lacson. Tapos ang nadidiin na po ay ang kanilang kapwa senador. Sabi nga ni Senator Joel Villanueva, nagkabulol-bulol na at nagkagulo-gulo na yung kanilang script. Lalo na sa sinasabing pag-aabot di umano ng party niya. Ito, panoorin pa natin mga kabayan. Natin siya. Imaginein mo, ikaw ang unang bumanat, ikaw ang unang nag-expose ng kalokohan. Yan kasi, kumakampi kayo sa mga Duterte. Kaya tuloy, kasama kayo sa sinisira ni Tambaloslos at ang kampo ni Bongbong. Kapag ikaw talaga ay kumampi sa Duterte, sigurado, pag-iinitan ka talaga ng administrasyong hagbang ato, mga kabayan. Tuloy natin. Tapos ngayon, ikaw ang tinuturo na ikaw na daw ang mastermind. Nako. Absurd. Sa Bulacan, tubong lalawigan na ating mahal na mahal. Mula pa noong 2023, iniisa-isa natin yung mga flood control projects na puro palpak. Tapos, sasabihin, aba, easy target dyan si Joel. Si Joel Villanueva ang ituro natin. Hindi po ba set up ito? Hindi rin po ba set up na sabihin, basta Bulacan kay Joel yan? Nako. Wala nang ibang kongresista, wala nang ibang senador, wala nang ibang LGU official. Kay Joel yan, kaaway natin yan, i-set up natin. Tanggalin natin sa pagiging majority leader ng Senado si Joel Villanueva. Bakit? Tumpak. Mahirap na part siya ng leadership, aawayin natin. Tanggalin natin. Hindi po ba set up din ito? Alam niyo po, hanggang ngayon, walang makita na flood control project si Joel Villanueva. Kahit na anong imbento, wala pa ring maituro ang kaaway. Alam mo yung pinakahirap talaga, no, na paghanap ng ebidensya, yung wala kang kasalanan, di ba? Kaya nang ginagawa kayo sa kanya. Ang dami ng allegation pero walang matukoy na kung anumang flood control project na kanyang pinuntukan. Oh. Yung binabanggit kanina ni Minority Leader Alan Cayetano, paulit-ulit sabi, miyembro ng Commission on Appointment si Joel Villanueva. Hindi naman pala. Hindi pala ako member ng CA noon na pinaparatang nila. Pabago-bago na po ang storya. Pabago-bago na ang aligasyon. Mahigit 100 na ang storya. Iba-iba po. Ilang beses sa mga pagdinig, sa Kamara, sa Senado, ang sabi po, sa General Appropriations Act yan, sa GAA yan. Pero nung huli sabi, ay wala pala sa GAA. Nasa unprogrammed funds pala. Ibang-iba po yun. Mga kapatid ko sa Panginoon, ibang-iba. Ang unprogrammed, hindi po dumadaan sa scrutiny ng Kamara, sa scrutiny ng Senado. Iba po yun. Ibang item Yan ha, may natutunan na po tayo mga kababayan po natin. Ang unprogrammed fund. po yun. Aba, nagulat po ang lahat. Nasa unprogrammed pala. Ang unprogrammed, Malacanang ang nagdi-decide niyan. Yun, mga kababayan natin. Na-mention na. Ito yung kinakatakot nila. Na ma-mention ang Malacanang sa anumang iskandalo. Napansin nyo po, na nagsalita itong si Master Sergeant Gutisa, nasa Agudo na eh. O, malapit na, no? Malapit na sa Aguado ba yun? Or Aguado Street? Diyan sa Malacanang. Nalalapit na eh. Ano nangyari? Tinigil agad. Kasi lumalapit na eh. At na-mention pa mismo ng taga DPWH na kumukuha ng 15% share
Itong si Executive Secretary, si Executive Secretary. Hindi niya pinangalanan, pero sino ba yung Executive Secretary ni Bongbong Marcos? Diba si Bersamin? Ayan, pinatikil din. So, ito yung kinakatakutan nila. Mabanggit yung pangalang Malacanang. So, bakit na-involve si Joel Villanueva dito po sa flood control? And then, yung sinasabi, galing sa unprogram fund. Pero yung gumagawa ng unprogram fund ay ang Malacanang at bago ito ma-release, mga kababayan po natin, kailangan may extrang income muna. May extrang revenue. And then, hindi pa ito basta-basta ma-release. Kasi kailangan aprobahan pa ng DBM. So, ganun kahirap, di ba? Bago mapondohan ang unprogram, dapat may bagong Yan. buwis. Bago may unprogram, dapat over-collection ng buwis. Dapat ang mga government-owned and controlled corporations, dapat maraming nakolekta. Bago ang program ay i-release, dapat may certification ng Department of Finance. Dapat bago sabihing may pondo, kailangan ng certification ng Department of Budget and Management. Kung kay Joel Villanueva yung project na yan, bakit doon niya ilalagay? Mga magulang at kapatid, nakakalungkot po itong trying hard na iset up po ang inyong kapatid sa Panginoon. Nakalimutan po nila na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay at makapangyarihang Diyos. Ngayon po, pinapahiya na sila unti-unti. Nagkakabulol-bulol na, nagtuturuan na. Hindi magkabulol-bulol at magturoan eh. Hindi nila alam kung saan kanila talagang ilalaglag. Sabi po, nag-deliver daw ng salapi nung una sa school. Aba, binago, sabi sa church. Sabi ko, kung sa church, pati si Satanas hindi papayag sa script nyo. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Aba, binago ulit, pangatlong beses, rest house na. Wala naman ako rest house. Pagawa ka na ng rest house. Incoming yung coming. Invited kayong lahat. Aba, iba-iba na po. Iba-iba na yung kwento nila. Malapit na po akong magwakas. May isang nagtanong sa akin, isang kaibigan mula sa Davao City. At sabi niya sa akin, Senator Villanueva, kung alam mo na 3 years after, gaganituhin ka, kukutsain ka, kamumuhian ka, ipapahiya ka mula ulo hanggang paa. Pakikialaman ng iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay, ang iyong asawa, ang iyong anak, ang pinakamamahal mong JIL Church. Gaganituhin ka. Gagawin mo pa rin ba ang ginawa mo 3 years ago? Agad-agad po sinabi ko, of course, yes. The answer is yes. Ang mga JIL, alam nila kung ano yung calling nila. Tayong mga JIL, alam natin kung paano natin pinapahalagaan ang pagtawag at pagpili ng Diyos sa atin. Hindi tayo pwedeng matinag. Hindi tayo pwedeng masindak ng kaaway. Alright, yan po ha mga kababayan po natin. Sabi nga ni Senator Joel Villanueva, ito po ay napakalaking sit-up laban sa kanya. At ako sa totoo lang ha, personally, ito opinion ko lang mga kababayan natin. Hindi ako naniniwala na may kinalaman or may involvement sa anomalya po ng flood control itong si Senator Joel Villanueva. Ito sit-up, napakalayo eh. Nilalabanan kasi nila itong si Martin Romualdez at Saldico. So gumawa sila ng mga allegation laban sa kanila. Pero wala kasing mga paper trail, walang ebidensya na maituro na involved itong si Joel Villanueva ay kahit proyekto nga eh. Tandaan natin, no? Hindi naman sila yung gumagawa ng insertion at ang budget. At kung may mga insertion man, sa totoo lang, yung mga insertion na yan, yung amendment na yan, hindi naman tayo kontra dyan.
Dahil minsan may mga kailangan mapabigyan na request po ng ilang mga ahensya ng gobyerno nagpapatagtag. So yung mga sobra-sobra naman, ang kanilang pera ay binabawasan. Diba? So walang masama sa insertion or amendment kagaya ng dinideny ng isang mapagkunwaring insertion queen na si Risa Ontiveros. Walang problema sa insertion basta ginagamit lang po ng maayos mga kababayan po natin. And itong mga allegation kay Joel Villanueva, malalaman naman natin yan dahil lalabas at lalabas naman po yung katotohanan. Basta't hindi lang po itong si Ping Lacson ang mamumuno dyan sa Blue Ribbon Committee. Wag din po itong si Ven Tulpo kasi delikado po tayo dyan dahil yan po ay mga alipores at scripted ang kanilang pinapalabas. Lalong-lalo na isa sa kanilang kasabwat, yang si Tuta Soto na mga bayaran din po ni Martin Romualdez at Tambaloslos sa dami ng pera talaga na ninakaw nila. O ngayon, no? Nagsalita na po itong si Joel Villanueva. Ako may nakikita kong mukhang mukhang may mas malalim na pahayag. Mas may malalim po siya na pahiwatig sa kanyang sinasabi, no, na hindi sila papatinag dito po sa mga allegation laban sa kanila. At sinabi niya na yung mga nagde-decide sa mga ganyang klaseng decision, lalo na sa program fund, mismo ang Malacanang. Okay, so alam niyo mga kababayan po natin sa usapin ng korupsyon, marami po yung lumalaban. Siyempre, ang kasama po dyan sa lumalaban ay ang mga retiradong sundalo po natin. Na ngayon ay mukhang ginigipit po sila, si BP Sara, si Tatay Digong. Yan ang dahilan kung bakit sila ginigipit yung kanilang paglaban sa korupsyon. Nagsalita po si Colonel Poques na sinasabi niya na hindi tama na sila ay tanggalan ng pensyon dahil sa kanilang paninindigan at panawagan na magkakaisa laban sa korupsyon. At sinasabing sila daw po ay nagpapakalat ng fake news. O may isa pang nagsalita, mga kababayan natin. Itong si retired Brigadier General Orlando De Leon. Sabi niya nga dito, mga retiradong opisyal binalaang tatanggalan ng pensyon. 1 million houses a year. Yan ang fake news. Sino ang pwedeng tanggalin for spreading this? Diba? Kasi, fake news daw, yung sinasabi ni Bongbong Marcos na 1 million a year. Pero sa totoo lang, halos 4 na taon na si Bongbong Marcos. Hindi pa nga umabot ng 1 million ang kanyang mga pagawang pabahay. And marami po sa mga kasundaluhan natin, yung mga nagsasalita, mga naninindigan ngayon sa issue po ng korupsyon, mga kababayan po natin. Napakarami pa. Kaya tingnan natin kung ano po yung magiging resulta dito sa kanilang mga pananakot sa mga retiradong sundalo po natin. Mananahimik na po pa sila o magpapatuloy sila sa laban? Okay, punta tayo sa ibang issue. Ito, no? Tingnan niyo po ang taong walang sakatinuan, mga kababayan po natin. Malalaman mo kahit sa mga sagot na scripted. Alam naman natin, yung mga ganitong klaseng question and answer and press conference, scripted po ito. Hindi po pwedeng magtanong agad-agad yung mga mainstream media hanggat hindi dumadaan sa PCO, Presidential Communication Office, yung kanilang mga katanungan. Pero panoorin nyo kung paano sagutin ni Bongbong Marcos ang question sa kanyang involvement sa korupsyon na nangyayari sa ating mahal na Pilipinas. This is on the ongoing investigations on corruption. How do you respond to assertions that these investigations will eventually lead to your doorstep? Because number one, will it Ang ina ka, pabingi-bingi ka ha. Yusin mo, bong, 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 bong. eventually lead to your doorstep? Because number one, you signed the budget, you have direct supervision Sabi na, saludo tayo sa, I think, Jamie yata yung nagtanong na yan. Tapang mo, boy. Good job sa'yo. over those you appointed who may be involved. And of course, you hold sway over your political allies in both houses of Congress whose names are now being floated, led of course by the former speaker Martin and your Romualdez. cousin, Martin Romualdez. Well, I'm confident because I know what we did or did not do. But if we investigate everybody, we follow the evidence, and wherever that leads is not something that we try to direct or influence. That's why we have the ICI.
They are an independent commission. And that is their job. And ICI Independent Commission, pero kontrolado mo. Hindi ka nga naman talaga bangago. their job is to follow the leads that they receive. And if necessary, or if it is justified, that they will now recommend to either the ombudsman or to the DOJ that cases be filed. So let them do their work. We do not interfere. Let them do their work. Hindi daw po siya makikialam. Storya, he. Try natin. In what they do. Wherever it may lead, sinabi ko na nga yan. Wala naman Pwede tayong nga. tinatago. Wala tayong Wala daw pong tinatago. So, mga kababayan natin, mga viewers natin, maniniwala po ba kayo na wala silang tinatago? Bakit tayo i-live stream? Bakit pinatigil ang Blue Ribbon hearing? Wala kayong tinatago. Wala kayong kinalaman dyan. Yan ang sasabihin nyo. Presidente ka daw, sabihin mo wala kang kinalaman sa mga nangyayari sa both houses. And then sabihin nyo wala kayong tinatago. Eh, ayaw nyo nga i-live stream. Di ba? Kaya nga umalis si Magalong dahil puro kayo pagtatago, puro kayo minamanipulate ang inyong investigation. Kaya nga ayaw na makipag-cooperate ng ng number one po nakasabwat ninyong mga diskaya sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Eh, ayaw na nga nila mag-cooperate. Eh, paano sila mag-cooperate? Ituruan nyo pa sila ng kasinungalingan para i-deny or ilihis ang isyo. Instead na mga kongresista sa pamumuno ni Martin Romualdez ang sangkot, eh ang gusto nyo daw, ituro po yung nakaraang administrasyon. Eh, kahit anong ituro mo, eh, wala naman pong mga nakikita na mga substandard or ghost project. Dahil yung mga diskaya, hindi man sila makadiskarte ng substandard nung nakaraang administrasyon dahil takot po sila. Eh ngayon, bakit nagawa nila mga substandard? Kasi ang liit na lang na natira sa kanila. Eh kung gusto nilang kumita, paano nila atakehin ang proyekto? Paano nila gagawin? Substandard. Dahil imagine mo, 25% is OP. Tangin yan. malakas. I know that there are several, the opposition would love to Opposition na naman, boy. Turo. Eh, kitang-kita po ang mga anomalya, corruption. Tapos natuturo mo yung opposition. Sabihin mo naninira. Paano sisiraan yung sira-sira na? Eh, kita yung ebidensya. Alangan namang opposition yung nagperma ng budget. Kayong pumirma ng budget, turo mo yung opposition. to bring me into this Wow. to include me in all of this. But that's politics. That is not Di yan politics. Pag nanakaw yan. that is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Alam mo, hindi opposition yung gusto magtanggal sa'yo. Taong bayan, sa totoo lang. Taong bayan yung nanawagan na mag-resign ka actually. Taong bayan, hindi yung opposition o sino mang politician. Well, yeah, sige, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Pero nandyan ang ICI para silang silang gagawa ng pag-aaral, Nagkabulol-bulol na naman. paghabol ng ebidensya, pag-verify sa mga kwento, sa mga sumbong, sa mga Kwento, sumbong. Sumbong kay Bongbong. impormasyon na natatanggap nila. Alam mo, dapat magbenta na lang tayo ng 20 pesos na bigas po. Diba? Ginawa ni Bongbong ba? Benta na lang daw po tayo ng 20 pesos na bigas sa mga biktima ng lindol sa Cebu at Mindanao. Diyos ko. And I'm on this. I'm confident that Wow. whatever mud might be slung at the Baliktad pa po mga kababayan po natin. Siya pa daw yung binabato ng putek. Eh kayo nga nagbabato ng putek sa Duterte. Hindi nyo nga magawa-gawa ang inyong trabaho ngayon. Kaya pilit nyo na binabalik sa nakaraang Duterte administration. Usapin ng korupsyon,
2016, wala namang corrupt. Hindi naman sila makagawa ng mga maanumalyang flood control dahil takot nga po sila. Ngayon, ano po yung major infrastructure project nyo, Mr. Bongbong? Wala. Alam mo yung number one na project nyo is ayuda, AKAP. Laki ng kita. Pangalawa, flood control. Laki ng kita. The administration that we will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Will the president take one more question? Mr. President. Yan, pagka stress na po siya, itatawa niya na lang. Kaya pa bong, sabi nga ni Manong Chabet, mag-resign ka na lang daw po, Bongbong Marcos. Huwag mo nang antayin na lumabas pa at umabot pa sa Malacanang ang mga malawakang kilos protesta. Kaya pa. President, the new ombudsman yesterday lifted the restrictions on the release of SALNs to the public. Finally. Yes. Will you take the lead and allow the release of your SALN and maybe perhaps those of your cabinet members? We'll follow the new rules. We'll follow the old rules. These old rules were suspended in the last administration, where the SALN was. Sa administrasyon na naman. Turo pa more, boy. It was much easier to get a copy of the SALN and to examine it. And I was quite surprised to find out when I first came into office that that was no longer the case. That it was almost impossible, in fact, to get a copy of. Ang hilig nito magturo, mga kababayan po natin. No? And sinasabing kagawan lang po ng opposition itong mga allegation at involvement niya sa corruption. Sinong maniniwala dyan na ito ay paninira lang? Dahil in the first place, di ba, siya nga po yung nagperma ng maanumalyang budget. Kita niya po yung mga insertion o bakit inaprobahan, no? Kita niya yun, napakalaki po yung mga insertion, mga kababayan po natin. So, bakit nakalusot? Yan ang mga tanong na nagtuturo sa kanyang involvement ngayon. Kaya bobo, tanga lang yung maniniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Dahil ito po malinaw na tinuturo po doon sa budget kung sino po yung main principal sa mga nangyaring corruption. At imposible naman maniniwala pa ang tao na wala siyang kinalaman sa corruption, mismo pinsan niya po, no, yung gumagawa. Lahat na lang kasi ang hilig nila mag-deny. O tingnan mo yung impeachment, sinasabi niyang wala siyang kinalaman. O ngayon, yung pagsabi na tanggalan ng pension ang mga retiradong men in uniform po natin, baka sabihin niya na hindi galing sa kanya at wala na naman siyang kinalaman. Kasi mga ganyang klaseng decision, mga kabayan po natin, nanggagaling po yan sa mga matataas na opisyal. And of course, sa palasyo po yun. Impeachment kay BP Sara, yung pagpapakulong kay Tatay Digong, ano pa? Lahat po ba yan ay inamin ni Bongbong Marcos ang kanyang kamalian? Wala po. Kaya kahit anong mga allegation laban sa kanya, kahit ano pa ang mga ginawa niyang kapalpakan, sasabihin niya na wala siyang kinalaman. Sigurado yan. Bakit ngayon hinahamon ka ng taong bayan na mag-resign ka na lang kung nakikita nila na talagang nagtatrabaho ka? Tinan mo, no? Yung mga kabataan ngayon, yung mga ibang congressman, Manong Chabet, talagang nagpapanalo sa'yo. Pero ngayon, hinahamon ka na mag-resign kung may ginawa ka ng maayos. Diba? Bakit kanila papaalisin dyan? Kaso wala eh. Imagine nyo, yung ginagawa sa Independent Commission on Infrastructure, pinayagan pa nila na makikialam yung mga puti. Hindi nila maimbestigahan yung mga maanumalyang proyekto na di umano'y proyekto ni Sandro Marcos. Ngayon, pinakita ni Manong Chabet na naghahabol sila kahit gabi ay nagtatrabaho. Yung sa distrito ni Martin Romualdez, Farm to Market Road, na Ghost Project, yung mga flood control, yung mga ospital na mga Ghost Project, yung sa Armed Forces of the Philippines na 15 billion na di umano'y substandard and Ghost
project. Diba? Ang dami. And dahil may mga usok na lumalabas na di umano'y posible magkaroon ng kudita ang mga sundalo, anong ginawa? Nagbigay sila ng bonus 1.6 billion. O ngayon, nagbibigay din sila ng bonus sa kapulisan po natin. Kaya sana yung mga pulis kasundaluhan po natin, isipin nyo na yung binibigay sa inyo ngayon sa panahon na kung saan ay nanawagan ng taong bayan ng inyong pagsuporta at proteksyon. At ngayon din po kayo bibigyan ng mga bonuses para sa akin, no? Mukhang panunuhol yan. At papayag po ba kayo, mga pulis at kasundaluhan, na susuhulan kayo? Okay, punta tayo dito sa ibang issue, mga kababayan po natin. Now, Japan is closely watching. Okay. So, alam nyo, sabi nga natin, mga kababayan po natin, pati yung mga dayuhan ngayon ay nakabantay na. O ito, ang Japanese. Nagbabantay po yung Japanese government sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Tandaan natin, isa po sa mga nagpapautang sa ating bansa, sa mga proyektong infrastructure, yung subway, JICA po yan. Yung mga skyway, JICA yung partner natin dyan. Yung sa mga train, at marami pa. No? Marami pang proyekto ng gobyerno na yung partner po natin is JICA. Ngayon, dahil ang kanilang pinupuntuhan ay mga infrastructure, which is ngayon, ay tinatamaan sa maanumalyang mga ghost project and substandard, nagbabantay na sila. Okay, panoorin natin ang balita mula sa Bilyonaryo. The Philippines' flood control corruption scandal, a controversy casting a shadow over billions in foreign-funded projects. A Japanese embassy official says no Japanese-funded infrastructure projects have been linked to the allegations. So far, wala nga daw po sila nakitang mga Japanese-funded, no, na mga project na nakitaan ng corruption. Pero syempre, mga kababayan po natin, no, yung mga yan ay magbabantay po yan, mga kababayan po natin, lalong-lalo na po sa anomalya ng corruption. Hindi po yan titigil yung mga yan, mga kababayan natin. Diba? Alam niyo, mga kababayan po natin, sa issue ng itong mga foreign funded na mga proyekto natin, no, talagang kakabahan po tayo mga Pilipino kung magpapatuloy po na hindi marisolba ang issue po ng corruption. Tingnan nyo yung ginawa ng South Korea. Nag-withdraw po sila sa pautang. So napakalaking bagay po sana yon. Yung mga infrastructure na yan, tulay, kalsada, na magagamit natin, no? Mapapakinabangan ng ating mga kababayan. So kung hindi na magpapautang yung mga foreign foreign partner, no, dito po sa mga proyekto ng gobyerno, yan na po yung mangyayari sa ating bansa. Kaya itong kadramahan ng ICI, yung itong pagkukunwari po nila na mapaparusahan yung mga talagang involved dito, yung mga main character dito na kagaya ni Martin Romualdez, no, Saldico, mukhang hindi naman nila planong paparusahan, kundi talagang cover up po yung kanilang gagawin. So makikita po yan ng mga foreign investors at sigurado po sino pa yung mag-i-invest sa atin, sino pa yung magpapautang sa atin kung talagang gano'n ang kanilang gagawin. O kagaya ito ng sinasabi ni Representative Toby Chanco. Sabi niya nga, mga taga-gobyerno parang dinidepensahan pa si Saldico. And ako, ganyan din po yung paniniwala ko. And siguro yung mga nagsasabi na 97% na mga Pilipino na naniniwala na talamak ang korupsyon, mukhang ganyan din po yung kanilang paniniwala. Kasi nakailang linggo na po, no, simula na sinabi ni Bongbong Marcos na talamak ang korupsyon at kanyang paimbestigahan. O nakansila na ba yung pasaporte ni Saldico? Wala. Nasaan Saldico? Wala. Napakabagal. Kung gaano kabilis nilang pinakulong si President Duterte sa dahig, ganon naman kabagal po ang kanilang ginagawa na mapakulong si Martin Romualdez at si Saldico. Kasama yung mga taga-DPWH, kasama yung iba't ibang mga congressman. Kasi congressman, mga contractor dyan, nasaan? Wala. Diba? O, si Bongbong Marcos, panay-dinay. So, tama yung sinasabi ni Toby Chanco na mukhang nag-aabogado kay Saldico. Mismo yung taga-DFA. Mismo yung nasa gobyerno po natin.
Kasi wala po silang napaparusahan. Anong sinabi ng isang congressman ng Kamanggagawa Party List? Ginagago lang po tayo ng ICI. Niloloko lang po tayo. Tinatago po nila ang katotohanan sa kanilang nadidiscover sa investigation. And nakita natin kung paano nila pinag-iinitan si Bongo. Nakita natin kung paano nila pinag-iinitan si Senator Bato. Diba? And lahat ng mga Duterte allies. Ito, basahin natin sinasabi ni Senator Bongo, ha? Mga kababayan natin. Sabi ni Senator Bongo, yes, no. Ang gulo po ngayon at lalo po nilang guguluhin. Kaya gusto nilang i-eliminate lahat kami, Senator Bato, ako, lahat, si Vice President Inday, para mapilayan po tayo. Ngunit kayo po ang nagbibigay lakas sa amin. Alam nyo, marami silang ginagawang diversionary tactics ngayon. Sinisiraan kami. And matagal na natin nakita yan. Simula nung dahan-dahan nilang sinisira si Vice President Sara. Impeachment, issue ng investigation, yung paglabas ng kanyang pagiging lustay, at kung ano-ano pang mga paninira, mga personal na atake sa kanya, yung mga kaso na pinail sa kanya. Alam natin na lahat isa-isahin hanggang dumating sa punto na pinakulong si President Duterte. Yung mga kaalyado na suhulan, yung mga politikong dating sumusuporta sa mga Duterte na suhulan gamit ang pera ng taong bayan. Wala po tayo nakikitang mga major infrastructure project. Ay sana punta doon sa kanilang mga kaalyado ngayon na mukhang pera. 'Di ba? Pero tandaan natin mga kababayan, marami na ngayon ng tahan-tahan na dumitikit kay BP Sara. Dahil alam nila na palubog na yung barko na sinasakyan ni Bongbong Marcos and ni Martin Romualdez. Sino yung mga nagsasabing lustay, nagnakaw si BP Sara sa kanyang confidential fund? Saldico, Martin Romualdez, o nasaan na sila ngayon? Nauna pa silang natanggal, nauna pa silang nag-resign. Dahil ang kanilang mga aligasyon kay BP Sara ay puro kasinungalingan. Ito talaga yung ebidensya na nakikita ng taong bayan. Kahit sabihin natin walang dokumento na nagpapatunay na involved sila, pero nakikita ng taong bayan na walang proyekto pero na-release ang pera. Nakikita ng taong bayan na bagong proyekto, hindi pa inabot ng isang taon, gumuho na. Yan ang mga ebidensya na nagtuturo dahil sa mga insertion po nila. Imagine mo, pati yung pag-import ng galunggong, gustong pakialaman ni Saldico, yung insertion sa PNP o Saldico. Bakit si Saldico lahat ang gumagawa? Palagay nyo, magagawa po ba yan ni Saldico kung walang utos ng kanyang pinakaboss na siya nagpipirma ng budget na inaaprobahan sa third reading dyan sa plenary sa House of Representatives? Kaya sa mga kababayan po natin, no, lalong-lalo na yung mga nagpaparamdam ng kanilang galit sa social media, ito na yung pagkakataon, no, na ipakita natin. Kung mayroon pong mga malawakang peaceful rally, hindi naman gulo, mapayapang panawagan ng mga kilos protesta, makiisa po kayo. Iparamdam nyo rin po ang inyong warm body na ito ang dami ng tao na galit. Hindi po yan trolls, hindi lang po yan sa social media. Kundi ito po yung taong dismayado na at hindi masaya sa ginagawa po nilang pagnanakaw ngayon, panggagago, panluloko, paikot-ikot sa mga Pilipino ngayon. O, sino pa yung ininix nila after Bongo? Bato? Political vloggers? Mga propagandista nila, kagaya nitong si Torre? No? Yung drama po nila? O, ito. Okay? Sino pa ba yung naka-subscribe at nakapalo sa baklang ito na manggagamit? Ginamit lang yung mga Duterte, nagpa-endorse kay President Duterte. Din ngayon, no, mukhang nakatanggap ng isang malita. Oh. Ngayon, binabanata na po si President Duterte. Binabanata na po yung mga Duterte. Binabanata na yung mga Duterte supporters. Kaya ang hirap talaga magtiwala sa mga kampi po natin. Kaya ano pang inaantay nyo? Kung kayo po ay nakasubscribe dito, no, kay POB na ito, mag-unsubscribe na kayo. Kung kayo ay nakapalo dito, mag-unfollow kayo sa baklitang ito. Ito pala po ay oportunista. Oportunista at bayaran. Siguro nakatanggap ito and syempre, no, gusto nilang palawakin
ang kanilang propaganda at paninira sa mga Duterte. Kaya ito na, umaatake na yung baklang ito. Kaya subscribe and follow natin yan kung kayo ay nakapalo at nakasubscribe dyan, mga kababayan natin. So hanggang dito na lang muna at abangan nyo naman po yung mga susunod nating update, susunod nating mga reaction videos at susunod na mga rallies dahil dito natin i-announce yan. Kayo po yung unang makakaalam kung mayroon pong panawagan ng peaceful rally. Siyempre hanggang peaceful rally lang po tayo. Kasi mahirap na, no? Binabantayan po tayo ng, ng nasa gobyerno ngayon. Lahat po ng mga Duterte supporters ay nakamonitor po sila. So peaceful rally po yung ating panawagan. At lahat po ng mga Duterte supporters ay mga peaceful naman talaga. Hindi mahilig sa gulo. Sila lang yung mga gumugulo. Sila rin yung nagmamanufacture ng gulo. At pilit pinaparatang po sa mga Duterte supporters. Okay, kung kayo po ay umabot dito po sa ating topic na ito, huwag kalimutan mag-like. At kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, pakiusap po mag-subscribe po kayo. May mga backup channel po tayo. I-subscribe nyo rin po yung ating mga backup channel. Maraming salamat po and God bless everyone.